Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito na. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are Ganito the na po tayo. reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag magaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong kapag bayan. may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo ng mga hinaing publiko, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid publiko, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. May bagyo at sakuna, damang-dama ang serbisyo ng gobyerno. Radyo Pilipinas, ang boses ng mga proyekto ng Pangulo. Damang-dama ang pagmamahal niya. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. Tulay sa inyo magsasaka, buhay ay iba't iba sa mga lugar ng bansa natin. Radyo Pilipinas, ng bagong problema ng bayan ating lulutusin. Radyo sa hinapawid, ng bagong lay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, damang-dama ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang bagong Pilipino. Pangulo, mga proyekto ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo.
Eastern Visaya. Alas 8:04 natin oras, maupay nga agad na sanggayan. Welcome sa regional program. Good morning, Eastern Visayas. Para yan na adlaw sa Miyerkules. Hulyo 1, 2026. So, makakaupunta itong mga sister stations sa PBS. And sa PCO, si Ma'am Del Dalia sa DYSL Radio Pilipinas Sugod. Si Ma'am Sok Aberia sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan. Si Ma'am Aileen Diaz sa PCO Ma'am Aileen sa PIA Northern Samar. Ngayon, sugod man si Miss Mikay sa DYDC FM Vizca, Baybay City, Leyte. So, maupay nga aga, tikang tanaan mga hulagway, kamutangan niya na sa naton mga sister stations. Yes, Opod Sok, good morning, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat. ISM Jean Nabilon, Didhamon na syudadan Borongan. Mas okay pa sa all right. Balitaw, para nga dahan nakatutok yan na itong Good Morning Eastern Visayas, maupay, mabaysay, maadyong buntag, kunhain man kamo nga dapit the world. Good morning, good evening, good noon. Bighamon na syudadan Borongan. Okay, siton amon panahon. Ngiri ura-urahin paso, kay may mga dampag. Pero adaliwat nagpupumirit Mr. Sun in pagmalakasyine so may mga lakadiw pagdara na lakitahin panagang hiton kontra hiton posible paso nga sirak ni Mr. Sun bangin naman tigda nga umuran bisan lahin talali so maging laging handa. Didi ka partner, yan namon mga techie, mga engineer, si Kuya Mark, Engineer Mark Gagwa, sugad man, Kuya Alquin, Engineer Alquin Baldonido. Kaya si kami po siyempre ingin mamayuyutun amon SM ni Ate Ruth Rivera Abunda. Aday Chapter Cudes, iyais, Sir Jean, Women Power. Itrit-trit, name kami yan na. Kayupat kami nga mga beautiful ladies. Waray mga kontra ha. Balitaw din hamon na syudadan Borongan pagtagapasi orden big check. Kadas nga nato natin mga kasagbong nga mga men in uniform. And pagtaga kuryente iyay. Damon na ite pinapaul. Ito na pag-increase pinangalasan ng pagkakarawat tadton ira electric bill anya na nga bulan han ito wanaman kabaraydan ng bulan han Hunyo kay pinalo didihamon nadton presyo o taripahan na kuryente. So, tipid-tipid. Pag taga-tubig, pag taga-kuryente, waray naman didi abisuhin power interruption o garing asya lait. It iniinday ito naman didi mga kapatid. Ato na pag-increase ato amon didi sukutan kuryente para mga residential from 12 pesos ada na niya 14 pesos. Dili naman adto na pagtaga negosyo nga na public buildings in ada 11 tapos 13 pesos na gratis ini courtesy and culprit adton system generation charge. Haros naman in-increase in 2 pesos. So, tipid-tipid na lang kita pag taga-tubig. Iyay, waray man, abiso naman hin
water services disruption na namon na Borongan Water District, pero may da abisuhin disconnection sa ano niya, buwas. Sa natin aman didi mga kapatid da barangay Tabunan ngan San Saturnino, bayad na kam kay buwas sigin schedule kam hin disconnection. Tapos didiha amon bisang kala sa kabulan nga diri makabayad, diri sugadan na ding nga surcharge la yana as in na puputulon itong serbisyo, i-disconnect na. Waray na kamo awasan tubig coming from Borongan Water District. Ani kami liwat didi, syudadhan Borongan, na join, adun LG Borongan, ipinaagi adun amon City Disaster Risk Reduction and Management Office, itoan pag-celebrar, pag-tigaman, hanya na nga bulan hadton Hulyo kay kanya na in pagtaga Disaster Resilience Month celebration. So ito ni maigin linya nga mga aktibidad ato namon lokal nga pamunuan, syempre pinaagi hiton Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Eto, warap ta pa ngayon i-greet. Ano ba yan? Excited kita nga mo pa itong amon na panahon didi. Yes, natin mga ka-RP, Ate Dalia Orit at DYSL Mustayu, Ate Charles, and natin dida mga kausa, syempre hapaw muno din mamayuliwat inira ni Sir Dodens, Sir Dendo Silvestre Alaras. Yes, kan Ma'am Eileen Diaz, Anton Enfosin Manager, Northern Samar, ugupihin na yun talaga itira pagtaga Road Network. Northern Samar. Naipa ba kam didi? Mamaylin, namusta yu? Hira naman ingin mamayoyo syempre ni RD Rian Arento. Siyempre ating Mikay. Soon magiging atin na taga pagtanggol. Congrats nga daan Ate Mikay. Natin ini kausa Academe. Ito ganda designatan nga Universidad Eastern Visayas at Visayas State University at unira Sibianan nga DYDC-FM. Eto, dinan amon i-share, dinan natin paglanganan, dinan amon i-share nga mga balita aton nahikay nga mga notisya natin mga resgaduhan nga mga kausa production team ito ni Radyo DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Eto, hanatad hiton Agrikultura, Dar Eastern Samar, ngan Forest Farmers Agrarian Reform Cooperative, ginpasidunggan ha 2026 Partnership Against Hunger and Poverty Awards. Kadugangan pa nga balita ito, pag si serbisyo naman Aton igindudulong habungsaran nga serbisyo publiko han provincial government in Eastern Samar, Gov RV Vardoni ginmarka niyan siyahan nga tuig pesto ipinagin serbisyo caravan por lo menos 5,000 nga istihanan na serbisyohan hatulo nga isla han giwan. Pagtaga si Orden, adian ging kakabisihan na doon namin magkasugbo nga polis ang TAF MPS. TAF MPS nagbuhat pakigihimang raw ha mga kabataan ipinaagihan Project Stand. Pero laini hadton mga balita nga amon nag-share o nina itong ikaduha nga paypay. And good morning Eastern Visayas. So magpabilin kam nga nakatutok syempre. Good morning, Eastern Visayas. Thanks a lot, kaupod Sok, DYS Radio Pilipinas sa Borongan City. Ito naman kita sa Sugod, Southern Leyte. Sa Radio Pilipinas Sogod, yes, kauban Dalia, maadyong buntag. Kumusta na kamunidad sa Sugod?
Yes, Sir Jean. Thank you so much. Daghang salamat sa ato nga daghang salamat sa ato nga mga nakatanaw karon sa ato nga Facebook live stream o ato nga mga kaubanan diha sa DYOG Calbayog. Maayong buntag. Ngayon man, ka Ma'am Eileen Diaz diha sa Philippine Information Agency. Good morning, Ma'am. Atiso Cameria diha sa DYIA sa Borongan. Good morning, Atiso. And kang Ma'am Micaela Gongora, no? Ka-sexy ra ba ni Ate Mikay? Good morning, Ate Mikay. O ka-fresh ni Ate Mikay. Good morning diha kanimog sa mga kaubanan nimo sa DYDC FM. Yes, update sa ato nga panahon dinhi sa Southern Leyte o kasamtangan tanong nga nakasinati og pag-uwan. In fact, kaganinang kadlawon medyo kusog-kusog yun kasi natin pataog mga dugdog no kani mga thunderstorms no. So ato nga paimang no sa atong mga kaigsunan dili malimot sa inyong mga payong raincoats guban pa, especially that karong adlaw no kay ato nga giselebrar ang founding anniversary sa Southern Leyte. Yes, oo, usaron ka regular special non-working holiday no para sa Southern Leyte. Pinasubay ka na sa Republic Act 7740 o an act declaring July 1st of every year as a special non-working holiday in the province of Southern Leyte to be known as Adlaw ng Southern Leyte. No, so sa pagkakaroon to si Sir Jevic Epiz para sa coverage sa Tibok Radyo Pilipinas Sugod sa mga activities no sa ato nga Kapitolyo. And in fact o karong adlaw gisugda na rain or shine man adunay gihimo nga parade ang ato nga mga opisyales diha sa Kapitolyo sa pagpagura ni Governor Damian Mercado ng ato nga mga opisyales o ato nga mga elected leaders. And karong adlaw sab we are expecting no sa presensya sa ato nga kalihim sa Department of Education Juan Edgardo Sani Angara o kinsa mao ang ato nga guest speaker pinasidunggang bisita no sa founding anniversary karong adlaw. And karon sab o giparada na sab no ang ato nga mga bag-ulang nga gikoronahan nga Miss Southern Leyte no ang ato nga pambato diha sa Silago nga si Hanipay Tagon. And ubay pa nga mga activities programs ang ato nga masayra na later no. So we are hoping medyo mo bintaha ang panahon. Noon dili kayo init kaya do naman nagitay bag-uwan no. So good thing ra pod nga dili kayo mapaso, dili maguba ang ato nga skincare no sa atong mga nawong. Anyway, so update data sa atong sugang dagitab no ang ato nga Southern Leyte Electric Cooperative o Suleco nagpagawas na usab og anunsyo no mura kada program na lang yun do na gyud tayo pa-anunsyo no sa ato nga Suleco. O aduna sila scheduled nga pagpaong sa kuryente ugmang adlaw July 2. O magsugod kini alas 9 sa buntag kutob na sa alas 4 sa hapon. Ang mga apektado mao ang barangay Kugon Pintuyan to barangay Kinatsawa San Ricardo Southern Leyte. And for entire Sabado o kining adlaw nga Sabado mga igala no ato nga ipasabot nga whole day ang pagpaong sa kuryente intiro Southern Leyte no entire Southern Leyte except Limasawa Island apil pagani ang Bagakay to Kikilo Abuyog Leyte nga sakop sa Suleco. Ang rason niini mo ang ato nga nag-request ang ato nga National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa kining pag-alili sa ato nga mga poste diha sa Tamis to Nasaug Maasin 69 kV transmission lines no. So iandam ang inyuhang mga power banks, inyuhang mga generator o guban pa no sa mainit nga panahon sa adlaw nga Sabado. Sa lain pa nato nga update ato day nga abiso no sa ato nga mga motorista, especially sa mga mo bisita no sa probinsya sa Southern Leyte, in particular diha sa Dakbayan sa Maasin no nga kasamtangan sa pagkakaroon adunay masinatig gyud nga traffic no kaya adunay parade nga gihimo. So ato nga advice ato nga motorista nga as much as possible likayan ang pag-agi sa ato nga poblasyon area labi na kay dunay heavy traffic dihang dapita. And also ato na lamang pod nga ipasabot sa ato nga mga kaigsuunan nga ato nga kining
Suleko, uban pa nga mga national government agencies. Nag-anunsyo no nga walay opisina. To pinasubay lagi sa ato nga selebrasyon sa founding anniversary. So majority of our government offices sirado, no? So walay mga transaksyon karong adlaw, ugma mo resume na sab. So except lamang sa kini ato nga mga private or mga pribado nga establishmento, no? So adunay adunay mga trabaho bisan pa man o gideclare nga non-working holiday ang ato kalalawigan, especially sa kini ato nga private institutions. Alright, sa ato mga nahipos nga balita para karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 1 tuig 2026. SK Federation President sa Silago, gikurunahan nga Miss Southern Leyte 2026. Lalawigan sa Southern Leyte, magsaulog sa ika-66 nga founding anniversary. O Secretary Angara, kumpirmado nga mobisita sa lalawigan karong adlaw. Sa ato nga pagbalik, ato nang ihatod ang hingpet nga detalye sa mga balita. Sa ngalan sa atong station manager, Sir Dindo Alaras, kini inyong alagad sa kahanginan, Dalia Biaraurit, kauban nato sa Master Control Engineer Nuki Parado. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat kauban Dalia tiyan sa sugod. Lupad kita ngadto sa Katarman Northern Samar. Yes, ka PCO Ma'am Eileen. Good morning, ikaw na. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Ma'am Dalia, amo yung sinisiring nga holiday si Radiri kita. Ma'am, good morning, Ma'am Zok, Sir Jin, good morning, and Mami Kai, and mahostay nga Mami Kai. Dili sa Katarman naman, madalumdum, partly cloudy, pero adagi hapon sa haring araw, diri good na paperde. Magawas good hiya. So, ang hapon, mapasuan panahon, alang kung ta diri la mag-brown out kay grabe na gud ang kapasok. Parte naman sa among pagtaga kuryente. Haroy, Ginoo ko, Diyos ko. Kaso yan, Ginoo ko, Diyos ko. Bago pa sa pulis, waray na ako iparalit bugas. Kaya ginbayad ko nala sa kuryente. Imagine, from 1,000 ang mga bills nga nagkagawas, from 1,000 mayon yan na bill nga 10,000. May 17,000 inabot 28,000. Ang 6,000 naging 10 to 11,000. Nagdubli, nagtripli ang mga bill yan na diyan sa amon. Last month, ang ira bill is only, until per kilowatt hour is only 11 pesos. Yan na humurani 16 or 15, 16. Pero sobra kadako sa bayaran tungod kuno ini sa ensod nira nga WIZEM, nagpalit sa kuryente sa WIZEM nga ang pagpadalagan sa kuryente. So grabe ka hitaas an nag-aalsa yan ang mga tao diri la nagkukuan pero bangin mayon mga hinabo nga mga pagrally unina kay diri kaya sa ordinaryo nga empleyado magbayad sa kuryente. Nga last month, magbayad gala 2 million na ibibilan kasi around 6 to 7,000. So, ora ka mahal sa kuryente namon didi. Nga sa amon pagtaga pasiorden, magihapon, mamurayaw, nga ni sa naglabay nga adlaw, gindeklarar ang lawang san indideklarar sira nga mamurayaw, bagaw pa security and gindeclare sa TNT and military nga mamurayaw ang lawang waray sa mga insurgency ngan bangin sa first district in maabot nga mga bulan ang first district naman ang bukos nga first district sa Northern Samar i-deklaraw. Sa amo itong kamutangan dito sa Norte sa Samar ang ekonomiya amo man gihapon padayon nga tungod kay nag-graduation pala kahapon nagtikang ang graduation mga alauna, nagtapos sa mga alas 12 sa naggabi. Around 12 midnight. Amo ito na akon sa ikaduha nga parte sa atong programa, ang akon laray uluhan, masobra 3,000 nga estudyante, pumaso nga naggraduar sa University of Western Philippines sa graduation ceremony nga ginbuhat kahapon o kagabi nga adlaw. Nadaugan na kadaugan dida sa pakigbisog kontra droga
na pamatud-an didasan ka aristo sen sayo nga high value individual sa bungtusan Katarman. Amo gyapon dili sa Norte Samar ano na obserbaran nga ana pagtaga-droga an aton niya didigin atubang nga mga concerns sayo sa mga concerns sa PNP. So sa ngaran sa namon regional head Rian Arinto ini sa Aileen Lazon Diaz nanhimulatag si Maopay nga aga. Good morning Eastern Visayas. Back to you Sir Jean. Okay, thank you so much, Ma'am Eileen. Natanong kita sa DCFM, Bisca Baybay City, Leyte. Yes, Miss Mikay, maadjong buntag, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Good morning, maupay na aga Sir Jean. And of course, Radio Pilipinas Kalbayog. Maupay na aga gihapon kang Ma'am Sok Abria sa Radio Pilipinas Borongan City. And sa atong partner po diha sa Radio Pilipinas Sugod, Ma'am Dals, good morning. Oo, kang nila Aljun diha la Sir Well, kini sa pinato makaubanan diha. Sir Javic, yes, Ma'am Gemma, madyong buntag. Maupay na aga gihapon kang Ma'am Eileen Diaz sa Philippine Information Agency sa Katarman. Sa mga nagpaminaw nato karon maparadyo man via Facebook Live, mga higala maayong buntag. Din ato kalimtan sa pag-greet ang atong tunghaan Visayas State University nga gipangluhan sa atong presidente Dr. Prose Ivy Yepes and sa atong dakbayan sa Baybay. Sa mga pa mga higala maayong buntag. Happy Wednesday. O sa ngalan sa mo station manager Dr. Cristina Gabrillo, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang iyong makauban karong Miyerkules ng edisyon ng atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas. Maghatod ganyan mga higala no, sa mga balita, updates kalambuan din sa atong dakbayan o sa atong tunghaan VSU. Alang sa atong mga pasiw ng impormasyon, mag-una kita mga higala sa update sa atong panahon. So sa gipagawas nga weather forecast or advisory no karong adlaw dinhi sa dakbayan sa baybay mga higala or sa atong pag-obserba gali no atong masayran o atong masinati ang panahon nga madag-umon, cloudy ang atong panahon karong mga higala. Wala gyud nagpakita ang atong haring adlaw apan wala kitay nasinati nga pag-ulan so far. Walay taligsik apan cloudy o madag-umon. So cloudy with a couple of thunderstorms. Anaa sa 27 degrees Celsius ang atong temperatura karon mga higala dinhi sa dakbayan sa baybay. So maulagi madag-umon so dapat basin ba muulan so dapat mag-andam na lang ta kay og protection sa ulan payong ngoon sa panadiha, especially kay today, first Wednesday of the month of July is carless or motorless Wednesday kay kini pinasubay sa atong polisiya Green Day policy. So wala tay mga sakyanan karon, so kung galing mo uwan dapat mag-andam na lang gyud ta og payong no raincoat kay baktas ra gyud ta within the campus from 7 a.m. to 5 p.m. pinasubay sa Green Day policy. So first Wednesday of every month, which karon na to nung July 1, 2026. So the remaining Wednesday of the month, voluntary na lang ang pagparticipar ning atong Green Day policy. So by the way, applicable niya nga polisiya to private and public nga mga sakyanan, motor entering sa atong university premises. And sa lain pa nga pahibalo mga higala, padayon na ang atong one-stop shop enrollment no, nagsugod kini ni atong Lunes, June 29, Hunyo 29, and kutob kini July 9, that is, I think, Thursday. Next Thursday. From June 29 to July 9 ang kining atong one-stop shop enrollment. So sa mga kwalipikado nakapasara sa atong VSU CAT, pwede mo mag-set og appointment kung unsang prefer ninyo nga adlaw for your one-stop shop enrollment, and make sure nga nadala ninyo ang inyong requirements needed for the enrollment, which gina-email na sa inyo sa VSU Admissions Office. So check your email, aspiring Viscans. Kung wala mo naka-receive sa inyong email, check your spam messages basin og dito na sulod no.
So bring with you all the original documents necessary for the enrollment. And nabago lang po nagpahibalo ang VSU Admissions Office no nga bawal ang mga AI-generated nga ID or 2x2 pictures or passport ID needed for your enrollment. It should be katong nagyo to studio no and then white background na naka-follow sa required nga format nga mo'y gipagawa sa atong VSU Admissions Office. So follow lang kita mga aspiring viscants no para malikayan ang mga delay or pagbalik-balik dining atong enrollment. Okay, so sa lain pang pahibalo, atong Baybay City Water District nagpagawa og disconnection advisory ug mapuhon July 2, 2026 adlong Huwebes diha sa may Area 19, Barangay Gabas and Barangay Patag sa mga adunay overdue accounts. You may settle sa inyong mga bayranan dito mismo sa BCWD or through GCash, Land Bank e-payment portal ug uban pang accredited payment portal no sa atong BCWD. And ako lang pong balikon ang kining NGCP Power Advisory number 2026-025 ng ipagbuwas sa LIECO 4 nga adunay scheduled power interruption on July 3, that is Friday, entire Baybay area apektado 30 minutes between 4:30 p.m. to 6 p.m. July 3, entire Baybay area 30 minutes between 4:30 p.m. to 6 p.m. mga higala. And sa atong peace and order naman, so far, safe and secure and generally peaceful ang atong dakbayan sa baybay and padayon gayud no ang kining pagpahigayon og mobilization of force multipliers. And ingon man pulong-pulong sa mga kining mga baybayano no kabahin sila kinaiyang mga balaod para for awareness purposes. Ingon man business establishment visitation, so ubay-ubay gyud ang gibuhat nga mga measures sa atong kapulisan para masiguro ang luwas nga dakbayan sa baybay. So for mga higala mao kana ang atong mga pahinumdom, pahibalo and kalambuan din sa dakbayan sa baybay and sa atong tungaan VSU alang sa mga balita nga nakalaporong adlaw nga Miyerkules sa Hulyo 1 turnover ceremony alang sa tulo ka bag-ong infrastruktura sa VSU malampusong gipahigayon. Baybay City Police ug mga kaabag nga hensya naghiusa aron mapaligon ang kampanya batok sa kriminalidad. At ang iyang dugang detalye ning mga balita sa second half nitong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thanks, Miss Mikay sa DYDC-FM, Bisca, Baybay City, Leyte. Hindi naman sa siyudad sa Albayog, generally peaceful. Ngan, maupaya naman kamutangan sa panahon sa pagtaga tubig, waray abiso an Manila an Calbayog Water. Salit diretso an awa sa naton mga gripo pero sa mga tagas nga mga lugar maluya ang pressure diri nakakasagkan tubig. Sa pagtaga kuryente may water interrupt may 32 minutos na naglabay sa alas 8 sanglit namin mali kita pag-apura. Notice of the NGCP scheduled power interruption. Yan na nga adlaw Miyerkules, 30 minutos, tikang alas 5 sa naga nga dola sa isang naga, ngan niyan nga kulop alas 5 nga dola sa isang gabi. Ang mga apektado nga lugar, Karayman Substation, feeder F41 and F42. San Agustin Substation, feeder F31 and F32, tungod din sa maintenance activity along Paranas Bliss 69 kV transmission line. Ngayon, adin naman ang scheduled power interruption sa Partisan Samar. Yan ang Miyerkules ng buwas ng adlaw, Huwebes, Hulyo 1 ng 2, 2026. Apektado ng mga lugar sa Melco 1, July 1, tigang alas 6 sa naga ng Dola City San Aga. Ngan alas 5 san kulop ngan to alas 6 san gabi Karayman and San Agustin Substation. Buwas nga law, Hulyo 2 alas 6 ngan to alas 7 sa naga,
nga alas 5 san kulok ngadto alas 6 ang gabi Paranas Katbalogan ngan Villarreal substations. Tungod din sa transmission line maintenance ngan correction of defects along Calbayog, Bliss and 69 kV line. Specific areas affected shall be determined by the electric cooperatives and GCP shall exert all efforts to restore power earlier or as scheduled. Para naman sa ito na mga headlines, naman i-share niyan ng mga balita din sa DYOG Radio Pilipinas sa Calbayog. Samar nakigbahin sa National Executive Session para sa Climate and Disaster Resilience. Samar Sub-Local Governance Resource Center nagdumara second quarter Multi-Stakeholder Advisory Council meeting. Sa detalye niyan sa second half. San Good Morning Eastern Visayas alas 8:35. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Calbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa Borongan City, Kaupod Sok, good morning Utro, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Daw mga salamat SMJ na balon nga amo na titikangan ang pagpapadangatin mga balita dar Eastern Samar ngan Far East Farmers Agrarian Reform Cooperative gimpasidenggan at 2026 Partnership Against Hunger and Poverty Awards. Ang detalye tikangkan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report.
Ikaw pat nga higayon ginkilala ang Department of Agrarian Reform Kundar Provincial Office in Eastern Samar ngan Far East Farmers Agrarian Reform Cooperative kun FIFARCO kung upadan ginpasidunggan durante ang 2026 Partnership Against Hunger and Poverty kun PAHP Awards and Recognition Ceremony nga gindumara si Kia Hotel Manila Bay, Parañaque City, Metro Manila. Kinarawat ang DAR Eastern Samar hin plaque of recognition tungod ang ako nga ambag hini hapag pauswagan pagpabaskagan sosyo-ekonomiko nga kamutangan han mga agrarian reform beneficiary kon ARBs pinaagihan pagpatuman han PAHP project didan tuig 2025. Labot lahini ginpasidunggan gihapon ang Far East Farmers Agrarian Reform Cooperative kon FIFARCO nga isang agrarian reform beneficiary organization nga nakabase habungtohan kan AVID. Tungod naman han waray paglubad ngan padayon nga pakipagsumpayan han National Nutrition Council Regional Office 8 habugos nga tuig han 2025 hailarom han PAHP project handar. FIFARCO President Armando Orale ang formal nga kinarawatan pasidungog para han kooperatiba. Nagrepresentar naman para DAR Eastern Samar, Hira Provincial Agrarian Reform Program Officer to Edna Abing, Chief Agrarian Reform Program Officer and Program Beneficiary Development Division, Celso Sidro, nga Jose Niza Palacio, nga amo ang Senior Agrarian Reform Program Technologies, nga Chief han PAHP Program. Igin papakita hini nga pagkilala ang malangpuson nga sumpayan han FIFARCO ngan NNC Regional Office, didahan tuto kainan feeding program. Pinaagin isa nga marketing agreement in aksyon aton kooperatiba como supplier nga ERBO hasulod din 12 ka bulan nga pagpatuman han programa. Ini ato naging hinungdan salit ang Region 8 in nakapatik han pinakadako nga benta o agricultural sales dungan ang paghatag in permanente nga merkado nga oportunidad para han mga parag-uma nga benepisyaryo. Didan tuig 2025 ang PAHP project inakahimo in kabugusan nga 3.72 billion pesos nga benta. Agrikultura habugos nga nasod nagpapakita nagtitikad ako nga kusog hini hapag-unat ha merkado para han mga agrarian reform beneficiary organization. Ang kadaragan han DAR Eastern Samar ngan FIFARCO inagpapakita handa ko nga kontribusyon han probinsya para hini nga kalangpusan. Upod aton padayon nga pagpakasog han pakabuhian mga parag-uma, pagsuporta seguridad ha pagkaon ngan pag-asdang haton marigon ngan mainuswagon nga komunidad dada kaumhan, pinaagihan pagburublig ngan pagkaurusa. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongay. Mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas! Itong update din sa Southern Leyte, SK Federation President sa Silago, gikoronahan nga Miss Southern Leyte 2026. Para sa report niya si Aljon Malot. Radyo Pilipinas, report. Yes, Aljon. Nauli sa pambato sa Silago Southern Leyte ang koronang Miss Southern Leyte 2026. Sa 18 ka mga kandidata nga nag-indigay, nitigbabaw ang kaanyag ug kalantip sa panghunahuna ni Miss Honey Pie Tagon, 25 anyos. Si Tagon, kinsang graduado sa kursong AB English Language Studies, ang kasamtangang sangguniang kabataan kon SK Federation President sa Silago. Sa final question and answer, din gipangutana kung unsang butangang dili gayud angay isakripisyo alang sa kalambuan sa Southern Leyte, gipasiugdan ni Tagon nga ang kinaiyahan mo ilabing importante nga panalipdan. Sumala kaniya, isip usa ka environmental advocate sa iyang advokasya nga pinyalan o stewardship, ang kinaiyahan mao ang naghatag og kinabuhi ug sustento sa katawhan. Pusa ang tinuod nga voluntarong kalambuan matod niya dili gayud kinahanglang mo sakripisyo sa kalikupan kundi magpaligon sa pagpanalipod niini. Nakuha ni Tagon ang Best in Evening Gown Award. Gitaho sa LGU Silago nga ang kalampusan ni Tagon nagkulit og dungog sanglit mao kini ang unang higayon nga nakuha sa Silago ang Miss Southern Leyte Crown. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas! Umabot 3,687 ang pumaso nga naggraduar sa University of Eastern Philippines main campus kahapon nga daw, Hunyo 30 sa ginhimo nga graduation ceremony sa Academic Circular Building sa sulod mismo sa universidad.
Ina ni ka sa 65 nga commencement exercises, kundi ang pangunahon niya bisita nga Talagbagaw, mao ang dating representante sa Premier Distrito sa probinsya, nga mao si Attorney Paul Ruiz Daza. Ang nagkomponer sa 3,687 nga masunod yung mga kolehiyo mao ang Graduate Studies 82, College of Law 49, College of Arts and Communication 580, College of Agriculture, Fisheries and Natural Resources 599, College of Business Administration 552, College of Criminal Justice 272, College of Education 422, College of Engineering 329, College of Nursing and Allied Health Sciences 278, College of Sciences 407, ngan College of Veterinary Medicine 117. Sa iya mensahe, kung mo guest speaker, ginpainomdom ni Attorney Paul Daza ang diploma hindi ila sa iyo nga papel, pero ini in simbolo sin sakripisyo paglaom man hingyap. Sa iyo ini nga papel pero sa iyo mga kag-anak, pamilya nga magturot do ini in istorya, sinwaray katurugay, halabang adlaw panahon nga tinatanglay na babaraka, gutom, pero nagpapadayon so ganiya. Dugang paniya ang diploma nga ihatag sa mga naggraduar, hindi ila para sa ira, pero para sa pamilya nga nagsakripisyo nga tumapod sa ira. Diri nga tanan nga nagdikang sa pag-aradman ay abot yan ng adlaw, ang iba diri nakatapos tungod sinda mula nga razon. Sanglit yan ang adlaw, hindi ila ordinaryong adlaw, yan na ang selebrasyon sa pagkamay na lampuson, hard work, dedication, and perseverance. Mini ang sugad ni Paul Daza. Ang nanguna sa 2026 graduates, mao si Catherine Pagba, summa cum laude, nga may kurso Bachelor of Science in Biology, na nakakuha sa General Weighted Average 1.045. Ang graduation, gintikangan saan alauna sang kulop ka nagtapos harani alas 12 san gabi. Back to you, Sir Chien. Good morning, Eastern Visayas. Samtang turnover ceremony alang sa tulo ka bagong infrastruktura sa VSU malampusong gipahigayon. Ani ang detalye sa report ni Jexter Quizon. Malampusong gipaygayon sa Visayas State University kun VSU ang turnover ceremony alang sa tulo ka bag-ong infrastruktura sa universidad sa Center for Continuing Education kun CCE Building ni atong Hunyo 29, 2026. Lakip sa mga pasilidad nga opisyal nga gipasaka sa pagdumala sa universidad mao ang VSU Amphitheater, Academic Building ug ang Digital Learning Space Center nga gilauman nga makapalig-on sa kalidad sa pagtudlo, pagkat-on ug pagpalambo sa inobasyon sa VSU. Kini ang ikatulong turnover and acceptance ceremony nga gipaygayon sa universidad nga gipanguluhan sa Project Development Office kon PDO ubos sa Office of Vice President for Planning and Development kon OVPPD, pinaagi sa pagigtampayayong sa General Services Office kon GSO ug sa Supply and Property Management Office nga gipanguluhan usab sa Office of the Vice President for Administration and Finance kon OFPAF. Sumala sa VSU nga kabahin sa maong kalihukan ang padayon nga paningkamot sa universidad sa hapsay og transparent nga proseso may tungod sa pagdawat ug pagdumala sa mga gilatid nga infrastruktura. Gitambungan ang maong seremonya sa mga opisyal sa universidad ug mga representante sa Department of Public Works and Highways kon DPWH nga nagpasiugda sa padayon nga paningkamot sa VSU sa paghatag og dekalidad nga mga pasilidad nga makasuporta sa bag-ong panginahanglan sa edukasyon, panukiduki ug teknolohikal nga kabag-uhan. Gikan sa DYDC-FM, Jexter Quizon, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 7 minutos antes an alas 9. 12 minutos antes mag alas 9. Samar nagigbahin sa National Executive Session para sa Climate and Disaster Resilience sa detalye din report ni Suzette Pretencio. Good morning, Radyo Pilipinas Report. Nakigbahin ang probinsya San Samar sa Bridging Leadership for Climate and Disaster Resilience Executive Session Part 2 kaupod ang iba pa nga provincial governors tikang sa bugos nga nasod. Genrepresentar ni Governor Shari Antan ang Samar sa nasabing nga aktibidad nga nagtutuyo mapakusog ang liderato sa mga probinsya sa pag-atubang sa climate nga disaster challenges.
Durante san session, nagbahin ang mga gobernador san era resilience visions, mga kakurian, ngan mga estratehiya para makahimo san mas talwas, marigon ngan sustainable nga mga komunidad. Para sa summer, ang kadasig, diri la nakapokus sa disaster preparedness, kundi pati sa paghatag kusog sa mga komunidad, pagpanalipod san panginabuhi, ngan pagsiguro san sustainable development para sa masunod nga henerasyon. Pinaagi san partisipasyon san summer sa executive session, ginpapakita san probinsya, ang padayon nga commitment sini nga mag-andam, magplano, ngan magpatuman san mga programa para sa mas madasig nga katawhan ngan komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Gov. R.V. Vardoni ginmarkahan na niyasyahan nga tuig nga pwesto ipinaagyan serbisyo caravan por lo menos 5,000 nga mga istihanan na serbisyohan hatulo nga isla hanbong tuhan giwan ang detalye tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Samar Governor Vincent Iverdoni ani asyahan nga tuig hapangangatungdanan pinaagihan duha ka adlaw nga serbisyo caravan nga nagdarahing libre nga mga serbisyo ang gobyerno probinsyal nga nasyonal ngadto tulo nga islahan Giwan, Manikani, Victory ngan Tubabaw. Hasyahan nga adlaw sobra 3,000 nga residente tikang nga mga barangay Buenavista, San Jose, Hamorawon ngan Banaag, Manikani Island, Lakipnan, Victory Island ang nakabenepisyohan libre nga medical check-up, dental services, mga medisina, bitamina, lisuhin mga utanon, support agrikultura, mga serbisyon, PSA, PhilHealth, test dangan iba pa nga ahensyan gobyerno. Haikaduwa nga adlaw, sobra 2,000 nga residente, tikang halima nga barangay Tubabaw Island, ang nakatagamtam liwatan kapareho nga serbisyo. Tungod hini por lo menos 5,000 nga estihanon, na serbisyohan, hasuludan duha ka adlaw nga caravan. Nakig-istorya liwat, Governor Ivardoni ha mga opisyalhan barangay, base hibaruanan ira mga prioridad nga panginginahanglan. Iyaigin patapod nga tatagdunhan probinsyal nga gobyerno ang mga proyekto, sugadhan pagpauswagan supplyhan iribnon nga tubig, pagpakongkretohan mga kalsada ti pakadto eskwelahan, pag-ayadhan mga pantalan, ngan pagpatumanhin mga livelihood project, sugadhan ready to lay egg production. Inatenderan liwat ang programa ni Eastern Samar Lone District Representative Christopher Sheen Gonzales nga nagsumat nga iragin sumiter kaupo di House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Congressman Marcelino Libanan an balaod nun parahan City Hoodhan Giwan ngan hapang tukod hintulay nga magkukonektar hagiwan ngan Tubabaw Island. Sumalakan Gonzales may dana inisyal nga pundo nga nagkakantidad 100 million pesos para ha proyekto. Pinangunahan ang serbisyo caravan ni Governor R.V. Iverdoni, Vice Governor Maricar Sison Gutisan, Provincial Administrator Nelson Cortez, mga board members, kaupo ng mga department heads and provincial government, ngan mga representantihan magkadirudilain nga national government agencies. Katuyuanan han serbisyo caravan, ang pagdarahan mga panguna nga serbisyo ang gobyerno, ngadto ha mga hirayo, ngan makuri maabot nga mga komunidad, agud masiguro nga waray estihanon nga mahibibilin ha mga programa, ngan serbisyo han gobyerno probinsyal. Nagpasalamat liwat ang mga opisyalhan barangay ngan mga mulupyo tungodhan mga bulig ngan serbisyo nga ira nakarawat. Usaha ira hikagawad Lilian Laktawan han barangay San Antonio, Tubabaw Island nga nagpahayag hindak nga pagpasalamat tungodhan libre nga serbisyo medikal, konsultasyon ngan medisina nga iginhatag ha mga residente. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Daw mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Tatong dugang pang balita, Secretary Angara kumpirmado nga mobisita sa lalawigan sa Southern Leyte karong adlaw. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas, report. Kumpirmado nga mobisita sa lalawigan sa Southern Leyte si Department of Education kun DepEd Secretary Juan Edgardo Sani Angara karong adlaw Hulyo 1 tuig 2026
atol sa selebrasyon sa ika-66 nga founding anniversary sa probinsya. Kini ang gibutyag ni Southern Leyte Governor Damian Mercado sa Radyo Pilipinas kagahapong adlaw. Una nang nasayran atol sa State of the Province Address o sopa ni Governor Mercado ni aging mga simana nga giimbita sa probinsya si Angara, isip mo'y guest speaker o tinasidunggang bisita sa mga kalihukan sa probinsya. Sumala ni Governor Mercado, gusto niyang likayan kutob sa mahimo ang pagdapit o mga politiko, isip mga pinasinunggang bisita sa founding anniversary karong tuiga. Lauman nga gawas ni Angara, aduna sa pipila ka mga kadagkuang opisyal sa DepEd Regional Office o guban pa mga opisyal ang saksi sa anibersaryo sa probinsya. Balita gikan sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiera Urit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, 6 minutos sa dili pa magalas 9 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Aristado ensayo nga high-value individual matapos ang ginhimo nga buy-bust operation sa Barangay Nara, Katarman sadtong Hunyo 27 nga nagresulta sin kakuhai masobra 42,000 nga kantidad sin gidudahan nga shabu. Ginpangunahan ang operasyon sa Katarman Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Alvin Dugan, kaupod ang TNP Provincial Intelligence Unit ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 8 Northern Samar Provincial Office. Ginkilala ang suspitsado nga ada sa edad 32 anyos, lalaki ng residente sa Katarman Norte, San Samar. Nakompiska pikang sa operasyon insayo ka sa siya nga walo pa nga iba nga ginudahan nga shabu, marked money nga ginudahan nga benta san palitan san illegal nga droga. Sumala sang pulis ang mabot sa 6.3 gramo ang timbang sa nakumpiskar nga shabu nga makantidad 42,840. Saya na ang suspitsado na adto sa kustudiya sa Municipal Police Station nga matubang sa kasong illegal sale of dangerous drugs ng illegal possession of dangerous drugs. Nasugad si Katarman Police Chief Dugan nga manilampusan ng operasyon in marigon nga pagpakita sin maupay nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno ngan kadaugan sa kampanya kontra illegal nga droga. Iya ginaghat-an publiko nga makipagburbligay sa mga otoridad, pinaagi sin paghatag impormasyon base mapuet mapadayon nga libre ang bungto sa nasabi nga illegal nga droga. Kasumpay sini sa diri para maiha dugang nga ginhugot ang seguridad sa Northern Samar Provincial Jail. Ginaagi sin pag-imponer sin mas estrikto nga inspection protocol tungod sin napudngan nga attempt or pagsari sin pagsmagol sa nasabi nga ginidiri nga droga pasulod sa nasabi nga pasilidad. Sa akon panamilit sa ngaran sa amon Regional Head Rian Arinto, ini sa Eileen Lazundia sa Philippine Information Agency Northern Samar, nagpapasalamat ngan good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, Baybay City Police, mga kaabang ahensya naghiusa aron mapaligon ng kampanya batok sa kriminalidad. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Naghiusa ang Baybay City Police Station kung Baybay CPS o mga kaabag nga ahensya sa gobyerno aron mapaligon ang kampanya batok sa kriminalidad o mas mapalambo ang mga programa alang sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa publiko, pinagi sa usa ka interagency meeting nga gipahigayon sa New City Hall kagahapong adlaw. Ang mga kawani sa Baybay City Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio, Chief of Police, aktibong mitambong sa maong panagtigom, isip kabahin sa padayon niya paningkamot sa kapulisan sa pagpaligon sa koordinasyon o pagkigtambayayong sa mga kaabag nga ahensya. Atol sa meeting, gipaligon ang hiniusang mga estratehiya o koordinadong pamaagi sa pagpatuman sa mga programa batok sa kriminalidad, pagmintinar sa kalinaw o kahapsay, o pagpalambo sa mga inisyatiba nga nagpunting sa kaluwasan sa komunidad. Sumala sa Baybay City Police Station, ang ligon niya panaghiusa og aktibong partisipasyon sa matag ahensya, mao'y hinungdanon sa pagtukod sa usa ka luwas, malinawon, inklusibo ug gender responsive nga komunidad. Ang maong panagtigom nagpakita usab sa padayon niya paningkamot sa mga ahensya sa gobyerno sa pagtinabangay aron masiguro ang epektibong paghatag og serbisyo o pagpanalipod sa katawhan. Gikan sa VSUDY DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. 2 minutos. Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas.
Nutrition program sa Calbayo ginpailarom sa MELPI Pro Evaluation sa detalye din report ni Charmaine Perito Balbas. Radyo Pilipinas Report. Ginbuhat sa Regional Nutrition Evaluation Team ug Provincial Nutrition Evaluation Team an exit conference sa monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol MELPI Pro 2026 para sa lokal nga gobyerno San Calbayog. Sa ginbuhat nga exit conference, ginlaygay san RNet ug PNet ang resulta san era ginbuhat nga monitoring and evaluation of the local level plan implementation MELPI nga nag-ieksamina san pagpatuman san mga programa ug serbisyo panutrisyon san syudad. Lakip liwat san ginpresentar ang resulta san ebaluasyon sa naging performance san City Nutrition Action Officer ug City Nutrition Program Coordinator kasumpay san pagdumara ug koordinasyon san mga nutrition programs san syudad. Ang resulta san ginbuhat nga ebaluasyon ang magseserbe nga basihan sa lokal nga gobyerno sa pagpaplano ug pagpatuman san mga masunod nga pitad para san padayon nga pagpaupay pa san nutrition governance ug san estado panutrisyon san mga residente san Calbayog City. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm. It's bye-bye time na. Sok. Yes, SMG Nabalon, diding aside the DYS Radyo Pilipinas Borongan, ni kami temporaryo nga man manamilit. Ang aran po ito naman ni SM, kanati Ruth Rivera Abundak, and Chef Tecudes, kan Kuya Bubo ito naman admin, and syempre naman mga super taking engineers, sila engineers Mark, Alquin, and RV De Jos, nganan mga tig-kontroberan balita, Ate Pen, Ate Daisy Dayang Kamplon, Ate Sok, makaisa pa. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa dinhi sa RP Sugod, daghang salamat sa inyong pagsubaybay sa atong tulumanon karong adlaw sa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa tuwa station manager Sir Dindo Alaras, ninyong alagad sa kanginan Dalia Biara urit. Daghang salamat po sa mga nagkontribuer sa mga balita. Ingon man atong kauban sa Master Control Engineer Nuki Parado. Mayong buntag, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Eileen. Eileen Rodriguez, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. O din sa natapos ang partisipasyon sa DYD's FM sa alang sa mo station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, Kinisi Micaela Gungora, o daghang salamat sa atong news contributor Glory Kayunda and Jexter Kizon. Yan sa natin sa nakaupod ko sa control si Joven, ng mga OJT technicians sa NWSSU, ini nakaupod Jim Navilon. Salamat, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.